guys, welcome back to my channel. So for today's video, nandito naman kami sa Genting Highlands. Akala ko Genting yung sabi ng tour guide. So nandito kami sa first floor yung bus station. Papunta kami sa fourth floor, nandun daw yung cable car papuntang Genting or Genting Highlands. Dito sa bus station, yung katapat niya mall, Genting Premium Outlet. So mamaya magana tayo sa shopping kasi may mga outlet store dyan, pero sasamahan muna natin yung tour guide kasi pupunta kami sa Genting. Actually free time to, like meron kaming 4.5 hours na parang free time, pero may pupuntahan muna kami dyan lang kami may pupuntahan lang kami isang temple. Optional siya actually, pwedeng hindi ka na sumama, pwedeng dumiretso ka na sa Genting, pero sama na lang ako sa kanila. Actually binigay na pala sa amin yung ticket kanina pa lang sa bus. Meron na kaming round trip na ticket na binigay kasi parang free time na nga to. So kasama na yung cable car ticket dun sa binayaran namin sa Klook. So free time na lang talaga to, pero optional na lang, sama na lang tayo. May pupunta kami na parang temples, ganun, para mapuntahan, para malibot din natin. Tapos after nun, free time. Hello. Kahapon lang, second day ko. Okay guys, nandito na kami. Ayun, Chin Sui. Ang lamig dito. Chin Sui Station. So, tatlo lang naman yung station ng cable car. Yung pinakauna, pinakababa. Tapos ito yung second, Chin Sui. And then the last one is yung Genting. Genting. So, dito muna kami sa pangalawa, Chin Sui. Kasi may mga temples daw dito. Dito pa lang malamig na. Hindi ko mas malamig pa sa Genting. Yeah. So, ito na may pagoda dito. Ang lamig dito ng panahon guys. May pagoda. Ayan, mga Buddhist temple to, no? Mga Chinese temple. Okay, kasi nakikinig ako kanina sa tour guide namin. Sabi niya, itong Genting Highlands is owned by a Chinese family daw. Tapos namatay na yung parang father, yung talagang owner. So ngayon it's being managed na by the wife and the son, or the... Pwede ba mag-manage yung daughter sa Chinese? Ay, ito rin. Hello. 120 here? Okay. Sure. So we have like 30 minutes. 120 daw, babalik kami. Ang ganda. Gusto ko ga-picture dito, pero wala akong picture sa akin. Ito. Wala pa akong friendship sa tour. Ay, alam ko na. May nakita akong solo traveler kanina na Filipino. Saan na ba yun si ate girl? Basta ito yung isa nating target later picture nito. Pero explore muna natin yung area. Ayun o, may mga bundoks. Kaya medyo malamig dito kasi nasa bundok siya. Parang Baguio yung weather niya dito guys. Ayan, mga Chinese temple. Ayun, yung malaking Buddha. Punta tayo doon guys. Actually ngayon ko lang naintindihan. Nakala ko pare-parehas lang yung mga Buddhism, Hinduism, Taoism. Ang dami kasing religion, di ba? Tapos hindi talaga ako like aware. Hindi ako nakikinig sa mga subject namin dati sa ano. Physics ba yan? Chat physics! Charot! Saan ba yun? Sibika at kultura? Charing. So ang mga Indians, di ba, mga Muslim sila. Ay, tama ba? Hindi pa, mali. Ulit, mali. Yung mga Malays, Muslims sila kadalasan. So ang mga Muslim, ang kanilang religion is, wait lang, baka magkamali ako, Islam, di ba? Islam. Tapos ang mga Indians, ang kanilang religion is Hinduism. So kanina yung
yung Bato Caves is Hindu temple. Ang mga Chinese, ang religion nila is usually Buddhism or Taoism. Kaya ayan si Buddha, di ba? Kasi Buddhism. Tas Taoism, alam ko yung mga colorful na mga mythical creatures, di ba? Ganon. So yun yung differences ng mga yon. Tapos yung Christian, yung mga kagaya natin, mga Catholic, yung church natin, ganon. Sa Thailand, Buddhism sa Thailand, no? Oo, kasi maraming Buddha doon. So Buddhism ang Thailand. So yan. Ito yung malaking Buddha, oh. Gusto ko rin magpa-picture dito. No? Laki ni Buddha. Selfie tayo. Mag-selfie tayo kay Buddha. Alam ko kapag ganito Taoism, 'di ba? Yung sinasabi kong para mga colorful yung ano nila suot. Alam ko Taoism ito. Ang Taoism ba tsaka Buddhism medyo really connected sila? Hindi ako sure. Comment down below na lang sa mga may alam. Basta ito yung Taoism kapag colorful. Alam ko Taoism to. Pero mali ako. Ayun, may nakasulat. 10th Hell Chamber, Zhuan Lun Huang. Parang sa every kasalanan na gagawin mo, parang may ruler. Ayun, nasa gitna si Zhuan Lun Huang. Siya yung magpaparusa sa'yo if ever may gagawin kang kasalanan. Is bisa sa mga nababasa ko, parang naniniwala sila sa parang may controller. For example, if hindi ka nag-obey sa parents mo, may magpaparusa sa'yo na parang devil, nakasulat doon devil, baka mali yung pagkakaano. Parang may ganun, may tao or may mythical creature na magpaparusa sa'yo kapag ganito yung behavior mo. Kung hindi ka nagbabayad ng tamang taxes, parang ganun yung feeling ko, ganun yung parang Taoism. Baka misinformation ako ha. Yun yung opinion, hindi ko pala opinion to, hindi to facts. Opinion na parang, for example, hindi ka nagbabayad ng tamang taxes, may naniniwala sila na may magpaparusa sa'yo na isang mythical creature. Tapos kung nagdi-disobey ka sa parents mo, or basta sa mga acts na gagawin mo na mga mali, naniniwala sila na mayroong magpaparusa sa'yo. So I think doon, ayun yung basis ng kanilang paniniwala ng religion nila. Kaya parang you have to behave properly or you have to wait lang, nagmamagaling ako, baka mali. Pero yun yung hula. Okay, so I'm here nasa top. Ayun yung pupuntahan natin na temple. Ito yung pagoda. And yeah, basically nalibot natin itong parang Taoist garden. So yun guys, merong casino, Sky Casino. So pwede kayong mag-casino. Marami kayong pera. Feeling ko casino ito, yung area na yan. Ito, mga mapapanalunan mo ba yan kapag nag-casino ka sa ring? So ito yung oo, parang nakikita-kita ko to sa vlog, mga indoor rides. So pwede kayong ride siguro dito. Tignan lang natin guys, pero hindi ako sasakay dyan kasi hindi naman ako mahilig sa ganyan. Ayan nga, may mga rides. Kung meron kayong mga kids, siguro pwede nyo siyang dalhin dito. Kaso ang haba ng pila kasi Sunday, maraming tao. Yeah, ayun, may mga roller coasters and all that. Anyway, so ayun siya. Kung mahilig kayo sa mga rides, may mga kids, you can try. Pero ako hindi naman ako mahilig sa rides. Nagra-rides lang ako kapag may kasama ko mga friends. Kasi peer pressure. Charing, napi-peer pressure lang ako. Pero sa totoo lang, nahihilo lang naman ako. Hindi naman ako nag-i-enjoy. Charot. Ayan, yung mga mahilig sa baguette. Try nga natin, baka masarap dito yung mga baguette. Ooh, 22. 23. Ito naman Korean food. Myeongdong tteokbokki. Ang hirap mamili guys, marami namang option, may mga
Malay food, may mga Thai food na mga dadaanan ko, Korean, Japanese food dito sa restaurant. Wala pa ako nakitang Filipino restaurant. Ito guys, mura lang, 13, 12, mga 140 or mga 100 ganon, mga 140 pesos lang. Meron ka ng set meal. Ito 120 pesos lang. Hala, nasi limak. Ayan, ito yung hinahanap ko guys. Nasi lemak. Lemak ba? Kasi eh. Nasi lemak. Ayan o, 10% lang, 120 pesos lang. May egg ka na, may... Sige, bili tayo nito guys. Ayan, mura nito, pero gusto ko matry. Tara, pila tayo. Ayan, dito lang siya. Sige, dito na ako. Ang pangalan niya Binas. Kaso ang haba ng pila. Lord. Good Lord. Ang haba ng pila guys. Anong oras na? Alas 2 na, nga pa pala rin ng pila. Di pa kami nagla-lunch, alas 2 na. Buti na lang kanina sa souvenir shop, di ba bumili ako ng mga tinapay. Kinakain ko sa bus habang nagbabiyahe kami. Pagtawid gutom ba? Moment of truth, let's try it. Oh my gosh, gusto ko ipakita sa inyo kasi ang ganda. Oh, so may karaage, may anong tawag sa egg sa Japan? Forgot. Tamago. And then what's this? Hindi ko alam kung ano to. Let's go. Girl, ang sabi ng waiter, not too spicy daw. Unang higop ko pa lang guys na ano na ako. My God, may trust issues na talaga ako sa mga not too spicy. Sa Thailand ganun din eh, pag sinabi mong not too spicy, ang anghang pa rin. It's good but it's just spicy. What time is it now? 2:30 to 4. First time ko nakakain ng ramen, tas karaage. Karaage yung ano niya, meat. Usually pag ramen, di ba, medyo malalambot yung meat. Ito karaage, medyo ano siya eh, medyo matigas kasi nga ano siya eh, fried. Bitang bantayan ako ng waiter, baka may sabihin ako na pangit sa lasa. Too spicy. May phobia na talaga.
So let's move on with this. Matcha. Natunaw na yung matcha, then mochi. Okay. The matcha's good. Yeah. Pero hindi siya like super tapang na matcha. Di ba may mga matcha na matapang? Ito on the sweeter side sa. Parang kailangan ko pang ganun-ganunin para malasahan. Hindi siya yung parang pagka ano mo, may ano agad, may boom, matcha agad. Let's check their mochi. May feeling yung mochi. Ano pala man? I like the mochi. Hindi siya like sweet. Hindi siya super sweet. Hindi siya nakakaumay. I think taro yung palaman niya. I like that. So yun guys, yung total na bill ko din sa Japanese restaurant, 59 ringgit or mga 720 pesos. Parang same lang din sa Philippines kung kakain ka sa ganong tipo ng restaurant na Japanese, di ba? Usually mga ganun din yung ramen, mga around 500 pesos, tas mga 200 yung parang dessert. So I think parang Pilipinas din yung presyo ng restaurant, di ba? Kino-convert ko na lang guys para magkaroon ng idea yung mga pupunta sa bansang pinupuntahan ko na kung kakain kayo sa ganito yung gagastusin nyo. Iba kasi sabi na wag na daw mag-convert ganun. Hindi naman sa kino-convert ko para konsensyahin yung sarili ko, di ba? Kino-convert ko para magkaroon ng idea yung mga gusto pumunta dito sa bansa na pinupunta. Yan na guys, ang lamig dito guys. Ito yung entrance ng, ito sila ate, yung mga namit kong Filipino kanina. Ito yung ticketing ng SkyWorld. Ito dito. Priority annual pass. Dito. Parang umuulan pa. Malamig dito sa Genting guys. So kung pupunta kayo dito, mag-jacket kayo. Parang Baguio level yung lamig niya. Ayan. So, ay magpipicture pala sila so. Ayan guys, Genting SkyWorlds. Genting, sorry. Ang corny. Ala, yun yung ano, cable car. Nakikita nyo ba? Ayan guys. Wala. Try ko sana kung may fog eh, walang fog. Ayaw, gabitcher ako dito. Wow. Ang foggy din oh. Ang foggy oh. Pero paulan na. Ayan, paulan na siya guys. Check natin kung magkano yung ticket. Pero hindi ako bibili. Ano lang, for your information. Charot. Standard. So yun guys, chinek ko 189 ang yung standard rate for adult. So 2,268. Wala kang foggy na guys. Pero medyo paulan na. So yun, mga 2 hindi ko rin siya masusulit kasi 3 hours na nga lang yung, siguro kung magigenting kayo ng DIY, parang 1 whole day nyo dito eh. Yun lang, parang kailangan nyo lang i-research kung paano pupuntahan, ganun. Ang advantage ng may tour kasi hindi ka na lang problema sa sasakyan mo, ganun. Upo ka na lang, tapos next destination na, ganun. Although, limited nga lang yung time, so hindi mo mapupuntahan yung mga ito kung gusto mo puntahan lahat. Ayun, bumalik na ulit ako dito sa pinakaunang station.
So, from Genting Highlands, na cable car ulit ako. Kasi yung kapag magkuklok kayo, ibibigay na yung ticket na round trip. So, make sure lang na huwag niyong wawalain yun. So, pag nawala nyo, bibili kayo ng bagong ticket. Although mga 9 ringgit lang naman daw, pero huwag nyo na lang walain. So, yan, nandito na ako sa kabilang mall. Ayan, dyan yung cable car. Tapos, meron lang parang walkway. Ito. Tatawid lang ako. And then, ito na ang Genting Highlands Premium Outlets. Yan. Genting Highlands Premium Outlets. So yun guys, may nakikita ko doon na may mga stores din. Pero sige, dito muna tayo magsimula. Ayun, may guest doon. Ay, may food court din pala guys. Ayun, no? Food court. So pwede rin pala kayo kumain dito. Para baka mas mura dito. Mga fast food siguro dito. Ayun, dami nang nabili ni Kuya, Nike. May Coach. Hindi mo kaya, may Coach na bag si Kuya. So, guess who? Previously, ang mahal pala ng Guess. 600 ringgit. So, mga 7,200 siya. Tapos, 150 na lang. 1.8 na lang siya, guys. Ito. Bilhin ba natin? No? Laki ng discount. Ang mahal pala ng Guess. Ang mahal pala ng Guess. Ngayon ko lang nalaman yung ano. Ganun kamahal yung pantalon ng Guess, guys. 7,000 plus pesos ang pantalon sa Guess. Guess who? Ganun pa talaga? Wala kasi akong pantalon ng Guess eh. So hindi ko alam na ganun siya kamahal. From 7,000 plus, magiging 1,000 plus na lang. Pero totoo bang ganun talaga siya kamahal? Nagkakaroon ako ng trust issues. Or talagang hindi lang ako bumibili sa mga ganito. May cute dito. Cute to si Kuya. Medyo chubby lang. Pero kahit chubby siya, ang cute niya. Ano yan? Cute ni Kuya. Medyo chubby lang siya. Kasi parang nakikita ko yung parang yung bill niya dito. Pero kahit ganun, jujuwain ko yun. Ang cute. Ang cute ni Kuya. Ayaw mo, para parehas na kaming chubby. Alam mo yun? Hindi na namin kailangan magpapayat ganun kasi it's a tie. It's a tie. hindi kami mapi-pressure sa bawat isa kasi we're both chubby na, di ba? Pakita ko sa inyo, may area dito na parang ay, doon kami galing. Ano, may Starbucks dito guys, oh. Pak Starbucks. Pak Baguio, charing. Di ba? Parang doon kami galing last time. Or iba yan. Ayan, no. Ganda doon kayo magpa-park. Doon ba nakapark yung bus namin? Ay, hindi, iba. Sa iba kami nakapark. Ito yung mga for girls. From 700 naging 500 na lang. Ito 200 lang ga. Ano? Magkano yung 200? Mga 2.5 ganon. Basta mga 2,000 plus. Ito 100 plus lang. Sana pesos na lang, no? 189 pesos. Kung ganyan lang, Diyos ko. Araw-araw ka magpapalit ng sapatos. Sarap. Ayan, mura lang. Punta naman tayo sa pang mga boys. Mas mahal yung boys. Ayan, 349. Ayan tayo. 229. Mga 2,000 plus. Ay, tama ba? Mga 2,000 plus to. Pero parang mas mura. Magkano may Puma sa Philippines? Ito guys, 200 lang. Angas.
2.4 lang to guys. Parang ganda nito. Nga, bida-bida yung kulay. Ang gym ko yan. Ang ganda ng yellow no, 2,400 pesos lang. Ang gym ko para bida-bida sa gym. Kitang-kita yung kulay. Pag nakita pa lang, confirm, bakla to. Charing, hindi may mga straight na makulay magsibatos. Kagaya ko. Charis. Ang ganda rin ito guys. Ito. 195. Ito ko sa inyo. Mas patini. Ang ganda rin yung white na Puma guys. Pero mamaya na tayo bibili kasi baka mayroon pa tayo mas magandang nabilihan. Basta ang mga natitipuhan ko yung white na Puma, yung yellow. And then hanap pa tayo. Haba ng pila sa Adidas guys. Ito yung Adidas, tignan mo. Ang haba ng pila girl. Ay si Kuya Kuyuti andun siya oh. Pero para mabilis lang kasi nandun na si Kuya ko. Sige pila tayo girl. May coach si Kuya. Makaya. Walang pila guys. $269. Magkano $269? $3.2. Yan, $3.2. Pero mura na ito ha. Parang Adidas. $3.2 din ito. Mahal nito. Ito 9. Ultra Boost kasi. $9.9. Wala pa akong nabibili, tas 20 minutes na lang guys, matatapos na yung tour namin. Actually may option naman na hindi ka na sumama pa uwi. Pwede ka mag-commute na lang pa uwi. Sabi naman ng tour guide namin kanina, if wala ka doon ng 5 PM, kasi diba 4:45 yung uwian namin. Kung 5 wala ka pa rin, naalis na doon yung bus. Pero parang it's an indication na magko-commute ka na lang. Iniisip ko kung magko-commute na lang ako kasi ang dami ko pa hindi nakapupunta na outlet store. Wait. I-search ko muna kung paano mag-commute. Kung may mga bus naman dito, magko-commute na lang ako pa uwi guys para masulit ko yung araw ko dito. Kasi dalawang store pa lang napupuntahan ko. Ang haba kasi ng pila sa Adidas. Adidas saka Puma pa lang napupuntahan ko. Ay guys, Bopis, hindi pala pwede guys. Kasi may mga pasalubong ko, iniwan ko sa bus. Yung mga pasalubong ko iniwan ko, so hindi. Kailangan kong bumalik ng 4:45. Nakakainis. Wala pa ako nabibili. Ito Calvin Klein. Ay guys, after nung tour, pumunta ako dito sa may Surya. Sa may mall, sa may Petronas Tower. Yung Petronas Tower, diba yung Twin Tower? Meron niyang mall dito sa kanyang baba. Pero parang luxury mall kasi siya, more on mga luxury brands. Wala naman akong mabibili. Nag-ikot-ikot lang ako, parang sayang lang kasi yung time. May time pa kasi after the tour, so dumiretso na ako dito. And then siguro magdi-dinner na lang ako and then I'll call it a day. Char, good day. Ayan, merong fountain show dito sa may KLCC. Sa gabi, pwede nyong i-spend yung time nyo sa may Petronas Tower. Mag-picture-picture kayo. Pero may picture na kasi ako last time, so parang sa Mother Day ko na lang siya gagawin, baka bukas. Pupunta ako sa Zara, yun lang yung alam ko na brand dito na kaya kong pumasok. May ibang mga brands kasi like hindi ko kaya pumasok, like Louis Vuitton, Dior, Prada, hindi ko makaya yun. So, kay Zara na lang tayo. May Uniqlo! Sa pinakababa guys, yun yung mga brands na parang kaya mo pasukan. May Uniqlo, may Zara. Yun yung nakita ko. So, yun lang. And then maybe after nito kakain na ako ng dinner and then bubalik na ako sa hotel. Okay? So thank you for joining me today and I'll see you again on the next one. Bye bye!